Hello mga kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat dyan. So nandito po kami ngayon sa bahay ni Nanay Lorna. Halika dito Nanay. Nandito si Nanay mga kababayan. Kitoon si Nanay Rod. Kitoon Nits. Kasi mag-pipend po kami ngayong gabi. Kasi meron kasi kami mga lakad kasi tatapusin namin dito para makapaglagay na kami ng epoxy sa susunod na araw. So mag-start na po tayo. Okay na. At pasensyahan nyo na po mga kababayan kung medyo natagalan po yung pagtatapos ng pagpipintura namin sa bahay ni Nanay. At syempre po ay may kanya-kanya po kasi kaming mga trabaho kami ni Sheila. Kasi si Sheila po kasi mga kababayan ay nagbabantay po yan ng tindahan nila. Tapos ako naman, round po talaga yung trabaho ko. Pwede ako sa sasakahan namin. Tapos yung mga baboy, yung mga alaga namin dito sa bahay namin. At syempre, kaya gabi namin to ginagawa dahil po ay ito lang po yung bakante naming araw. So kapag meron din namang araw na pwede kaming magpintura, kaya lang parang mas marami po talaga kaming mga gawain doon sa trabaho namin dahil yun po yung hanap buhay namin dito. So hindi naman pwede na nakapokus na lang po kami lagi sa bahay ni Nanay Lorna. Kaya pagpasensyahan nyo na po mga kababayan no, kung gabi namin to ginawa dahil marami po talaga kaming mga gawain. At syempre kung nakapokus kami sa bahay ni Nanay Lorna, wala din kaming makakain, hindi rin po kami makapaghanap buhay. So ito kasi si Nanay Lorna, mas maganda po yung buhay niya ngayon kasi nagaantay na lang po sila sa bawat araw na binibigyan siya ng pagkain. At syempre naman mga kababayan, pinapayuhan din po namin si Nanay Lorna na pumunta doon sa sakahan nila para makapagtanim po sila dahil sinasabi ko po talaga lagi sa kanya na hindi po habang buhay na meron silang sponsor, dapat magkayod din po sila. So ayan, ginagawa naman yan ni Nanay Lorna na kapag na siya doon sa sakahan niya, na kapag hagbas yung inalisan na po ng damo yung sakahan niya doon. Kaya lang sobrang layo po ng sakahan ni Nanay. So kahit kabayo po or kalabaw, hindi po talaga pwede doon. Mayong gabi Ma'am Tis, si Ma'am Ayat, nagpintura na po ang silang lumang si Ma'am, mga akong mga guwapa po si Ma'am po nagdako, Ma'am gamay, di naging tingog ang buhaw, busy po sa pagpintura sa akong balay, pinangga ko yun ni Ma'am si Ma'am Aya, si Ma'am ang isa po ang dako. Mubo po na dako. Grabe yun na ipinangga ko niya. Ako ni sigira ko blingkod, sigira ko katawa mo na buhang na. Kristing tugnawa diri sa akong balay. Isilutan ni Nanay. Kon ka balay na. Murag na ay earphone. Itong time na to mga kababayan, hindi na po namin pinapansin yung mga sinasabi ni Nanay na tumatawa siya dahil pagod na pagod po talaga kami nito kasi galing po ako dito sa sakahan namin. Tapos si Sheila din po ay maghapon po siya naglalaba, kaya hindi na namin pinapansin yung mga joke ni Nanay. So ayun, okay naman po sa kanya dahil naiintindihan naman po niya. Tapos ako naman ay galing po ako nito sa sakahan namin dahil nag-spray kami ng damo doon sa sakahan namin para malinis din naman yung sakahan namin. Kaya hindi na namin pinapansin si Nanay habang nagsasalita, nag-focus na lang po kami sa gawain namin. Kapag natapos na po namin to pinturahan mga kababayan, tsaka kami maglagay ng kortina dahil dumating na po yung in-order na kortina para dito sa bahay ni Nanay at saka yung epoxy para malagyan na rin po yung sahig. Malagyan na po ng epoxy kasi dumating na po yung
in order na epoxy. Kaya minadali po namin na matapos nung yung dingding ni nanay para yung kulang na lang po yung epoxy. Tapos yung din pala yung foam ni nanay, nabilhan na rin po ng bedsheet at saka punda yung mga unan niya. So pinaalalahanan po talaga namin si nanay na sana ingatan po lahat ng binigay sa kanya. Sana hindi po agad masisira dahil galing po yan sa kanyang mga sponsor dahil hindi po pinupulot yung pera doon sa ibang bansa. Kaya sabi ko kay nanay, pahalagahan niya dahil napakaswerte po niyang tao. Dahil sa lahat po ng tao, siya po yung natulungan na sa ganong halaga. Halos lahat po na ibigay na po lahat sa kanya. Kaya wala na po siyang hahanapin pa dahil nandyan na po sa kanya lahat. Habang nagpipintura kami nito mga kababayan, talagang gutom na gutom ako nito kasi hindi pa ako naghapunan. Anong oras na po? Alas 9 na po yan ng gabi. Tapos hindi pa po ako nakapaghapunan. Tapos sabi ko kay nanay, "Nay, baka may kanin kayo dyan dahil kakain ako." At syempre, agad si nanay, nagluto siya ng gulay, yung dahon po ng sayote. Niluto niya. Yung nilagay lang po niya ay asin, bitsin, diretso luto lang po. Pero kinain ko po mga kababayan dahil gustong gusto ko kasi na kumakain ng mga luto ng mga matatanda. Kaya lang pagkatapos ko pong kumain nito mga kababayan ay sumakit po talaga ng husto yung tiyan ko. Talagang sumumpong yung sakit ko sa tiyan. Kaya pinagpatuloy pa rin po namin yung pagtatrabaho dito. So hindi ko na po binidyo yung pagkain namin dito dahil marami po kaming kasamang mga bata. At baka kasi ma-violation kami. Kasi yung vlog pala ni Nanay Lorna mga kababayan, marami po siya mga upload doon. Kaya lang po ay halos lahat po ay hindi po siya pwedeng i-upload sa YouTube. Kaya pagpasensyahan nyo na po mga kababayan kasi ito si Nanay Lorna kasi mga kababayan kapag nagbablog siya, sinasali po niya yung mga bata na nakahubad. Kaya hindi siya pwede kapag na-review ko kasi siya mga kababayan ay hindi po talaga siya pwede. Kahit i-edit ko pa yan hanggang sa matapos ay nandun pa rin po yung bata na nakahubad. Kaya hindi ko na lang po in-upload. So kaya pinapaalalahanan ko na lang po si Nanay Lorna na kapag mag-vlog siya, huwag na lang po isali yung mga bata. So ganito po kasi dito sa tribo mga kababayan. So wala pong pakialam yung mga tao sa mga bata na nakahubad. So pero dito lang naman yan sa pamilya ni Nanay Lorna, pero dito po sa aming sitio ay okay po yung yung mga bata sa amin. Kaya lang itong mga apo ni Nanay Lorna, so hindi pa po sila na-educate kung paano po alagaan yung mga bata na hindi madungis, ganun po. Kaya akala siguro nila okay lang po kahit i-video po yung bata na nakahubad. Kaya sabi ko po kay Nanay Lorna, dapat sa susunod mag-ingat na po siya sa kanyang pagbablog kasi bihira na lang po yung upload sa kanyang YouTube. At nagpapasalamat pala ako mga kababayan sa lahat po ng tumulong kay Nanay Lorna, sa lahat po ng may ambag dito sa bahay niya. Maraming salamat po sa inyo. So kayo po talaga ang hulog ng langit po para kay Nanay Lorna. At salamat din po sa pag-intindi niyo po kay Nanay sa lahat-lahat po, kahit hindi niyo po naiintindihan yung mga sinasabi niya. At yung likuran pala nitong bahay ni Nanay Lorna mga kababayan, meron na po siyang CR dyan. So kompleto na po talaga yung bahay ni Nanay Lorna mga kababayan. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta po kay Nanay. At dahil po sa inyo, kaya po yan nabuo.
ayan mga kababayan, natapos na po kami. Ayan, maaliwalas na. Sa sunod na. Hanggang sa susunod namin na pagkikita. Charot. Maraming salamat po mga kababayan sa panonood niyo po. Thank you.